Ma'am, kanusa yun na wala ang ato ang anak kasi Ardis? Atong 24, last Wednesday, June 24, mga naglakaw siya diri mga 12 o'clock sa udto. Iyang kuan, ang iyang asulti sa kuha, kuan, muadto siya sa iyang auntie. Tapos, bago siya naglakaw, mag na siya ka-transaction. Nagtawag yata sa iya. Anak ko nga, ang imong gikuan kay udto man to kung imong gipaluto siya nga pagbalik na nako nagkuan ko wala lang po sa kuha kay normal lang na nga kuan sa mo ang kinabuhi diri. Tapos nagano ko nga nagtupo ko nga dito lang siya sa iyang auntie. So iyang auntie po nagkuha sa iya mag nato sila transaction ng mga tusinog sa reso. Yeah. Ikaw po niya gisultian nga nang wala ka lang ko kadali kay mapalit ko kaning kuan kaning mga nang sana mga sa eco bag para sa dalunonon niya. Nagtuo ko adto nga siguro basig gitawagan siya sa kuan kung tao nga nagatawag-tawag sa iya diri ning diretso siya lakaw transaction niya sa baka niya. By that time hangtod alas 3 hangtod na gabi matingala ko sa iya wala man siya ning uli. Sakit ng tugan mo kasi. Tapos anak ko nga abasing na adto lang siya sa iyang anak kay kaniyang anak mangod separated man ko na siya sa iyang atong kuan partner. Ginaadtuan na niya dito sa kuan sa Pulumulok. Dito na siya usahay kuan nagaano sa iyang anak. Hangtod nga basta kada every morning sa buntag abot na siya. Pero anang gabi una na tingala mi gikan sa alas 3 gikan siguro ng mga alas 3 wala na siya kuan wala na siya communication sa mua naka-off ang iyang kuan hindi na siya online which is dili siya normal kay naga-online gyud siya tungod sa iyang business. So hangtod sa gabi, sige na siya ginatawagan sa iyang mga paryente kay gipabalik na siya kay kuhaon na tong kuan ang order. Unya dagana nag-adto diri nga nangita sa iya ha. Moto niya na tong ako ang kuan umagad nga isa nga wala naman siya kuan wala naman siya communication ngano ka ni siya ngano naga-off siya wala man niya ginabuhat pero wala gyud ko adto nagaisip ang dautan kay ang akong isip na lang siya sa Pulumulok mo to nga pagkaugma sa buntag dito na nagsugod na akong kulba kay wa gyud na mo siya nakita hangtod dag udto pag-abot sa udto kini di akong mga anak nagsabot na din sila nga pangitao nila. Di kuha nila ang whereabouts sa kong anak. Di naman na mo makontak. Sige kung tawag sa iya. Ding, asa naman ka ding? Anak ko ba? Mauna akong tawag sa iya. Wala man ka nagakuan, wala man ka naga-reply. Kung mag-reply ka, kay kuha balubadagan, kay kapangita sa imuha diri. Wala gapon siya nagapunta. Tapos ginatawagan ako akong mga anak. Wala man nag-reply sa ako si EJ. Wala po nag-reply akong mga anak. Ato din panahon na. Ato na din sila sa mga police station. Pinanakadlaw ko ito. Buntag sa udto. 24 hours na. 24 hours na.
gatuan na nila sa police station. To sila sa kuan. Hindi na to police station sa Papa 6, Papa 8. Oh, abot to Papa 3, anak ba? Ngayon naging sila kuan. Hangtod nga niya na si kuan, niya na tong akong anak na lalaki nga mangayog yung tagtabang sa kanang kaya ta nga. Siyempre kabalo ka siguro sa pagtuon nila, baka normal lang nga kaso. Dito, baka pagkahapon sa 25, lain naman ang kulba na ako. Kabalo ka sa nanay, no? Ang instinct na to ba? Intuition na to sa tong anak. Grabe ba, kung malunggo sa kuwan ko. Lain niya akong ginabati. Anak ko ba? Nagkuhan ako sa akong mga anak, pati itong anak na ako nasa luwas. Panawag mo sa kuha. Magpaibal mo sa kuha. Sige na itabo. Inyong manguhod ba? Wala na nagakuan. Wala na nag-reply sa kuha. Ito nangabot sila. Mamang, ayaw lang pagkuan. Missing si EJ. Missing niya nga, wala mo nagpahibalok sa kuha. Ikuan na, so nagato naman sa mga pulis. Magisuroy na namo pati ang mga hospital. Wala niyo gitawagan itong mga kuan, mga kakilala na to. Kung kinsa itong mga pwede na itong pangayon o tabang. Giyatuan na namo, gikuan na sa mga pulis. Magkuan mi may ugma, magsugod mi og kanang kuan sa lugar. Anang gabi una ng 25 na tawag sa mua nga kunuha yung siyang ka-transaction sa akong anak. Anang alas 3 na nagkuan sila, nagkita ay tapos sila nagkasabot sa dili maayo ang transaction nila, so wala na dayon. Anong panahon na po nagdalag yun akong anak o kwarta kay pambayad niya to sa hayop nga ilang kwaon, pero tungod kay walay transaction nga kuan ka na nasabutan, murag sa akong kuan pagka intindi, murag naghatag siya og kanang kuan tip sa akong anak nga si kuan kanang si kay basig na ato'y baka kay nangingon na akong anak na kay lebalan diha nga may baligya nga baka kay siguro nasayangan siya nga nasa idala na nga kuan kwarta na di niya gusto ba nga kanang makuan ba baliwala iyang kakapoy. Dito na nagsugod na more gidala na siya. Ang iyang motor man pila kadlaw na gusto nakita. Pagkaugma na. Nakita, ang iyang motor ang unang nakita, ang galutaw sa kuan, sapa. Pero wala na isulod ang iyang kuan, U-box. Which is, imposible kayo na kay ang kanang U-box na diha niya butang tanan yung mga gamit. Kung imo siyang tanawon, wala siya dala, pero ang mga gamit niya nasa U-box na. So, yung businessman is comprador. Comprador, gikan yun nasa ako ang bana, gikan pala sa mga lolo nila, nagakumpra yun ni Kuan, mga baka, nagapangahente ni, gani, usual yun na trabaho sa namo. Pero, 2 months ago, 2 months pa, gikan na siya sa Kuan, sa New Zealand. OFW akong anak. So, nag-anhi lang siya diri kay para kay balungod siya kay bago lang namatay akong bana last year. So, nakaibalo siya nga ako lang isa. Pagyog ko ka ng tadugunon kayo kog lawas ba. Permanente ko atakihon sa high blood, gani. Muna nga, siya nga, diri siya kay iyak ko nga alalayan ko niya. Sabay nga, makita po niya yung anak. O ito nga, pagkuana mo,
kagabi iba to nakita ang kuan, ang no, ang katawan ni tito mo Sabado sila. nung Sabado ng gabi. Oo. Doon na nakita. Kasi sabi ko sa kanila, magsama man sana ako noon. Anak ko, mga anak mang, wag lang. Yun ko nga, kaya ko man, kaya, may gamot ako, mag-inom ako ng gamot. Siya hindi pwede mang, basi, imbis nga, daghan na mo nga tabangon. Ito nga, pagkuana mo, pagkagabiin ko, lugay kayo sila nag-abot. Hindi ko mga 1 o'clock. Pag-abot nila, nakamata ko. Oh, kumusta si Kuan? Kumusta si Jay? Oo na, wala din nagpahibalo akong anak sa kuha. Pero siyempre, kakuan ako kung anak. Siya. Naglingo-lingo pa lang sa akong anak. Kay balon ako na likuha na akong anak. 27 years old pa lang akong anak. Atong May 4 ang iyang birthday. Mopay pag 27 niya. Siya lang ang ginasaligan ako nga magkuhan sa kuha. Ug sa iyang anak na may mga plano. Mo nang gabing palingkamotan na niya. Wala ako nagkuhan ba? Wala ako nagtuo nga. Dahil naali mga yan nga klase nga tao. Kasi makita ni mo sa mga palabas sa sine pa. Tuuli mo ang tudyana ba? Mga kuan lang, mga fiction. Way karuan, mabadili tinuod ba? Pampalami lang si istorya. Tinuod yun di ay nga na mga taong demonyo yun di ay. Huwag yung mga kaluluwa. Mga tao ba nga kanang wala lang sa ilang kinabuhi sa tao gani. Hindi makuan sa ko ang mga mawala. Bunso mo guna ko siya. Usually, ma'am, siya na isang mulakaw. Yun ako yung kalagutan sa iya. Kaya pa siya, init kaayo siya. Ang pag-abot sa negosyo, hindi mo siya, bigla lang siyang wala. Hindi siya usahay magpahibalo sa kuha. Gusto niyang ihatag niya sa kuha is a result. Ang result ang iyang ihatag sa kuha, dili kung unsa man. Mondo nga. Nag-surrender na ang mga suspect mo. Oo. Nag-surrender sila. Isa-isa. Una, namin gipa-detain unang tao. Kanang, bali, mo to siya ang witness. Sa pagtuon na mo, manggod siya ang witness 15 years old. ang tao, ang kuan, tong isa ka ahente. Pilang edad dito? 26? 26 naman daw to. Ha? Yung bali, yung second kasi na ahente na tumawag, yun na. Basta may nakakita sa kanila na yung isa sumakay sa likod ng anak ko, tapos may kasama pa silang dalawa. Parang ganun. Parang 4 yata sila na umalis. So, meaning, ma'am, kakilala ng anak mo. Murag nakadil na niya siya. Last December pa yata na niya nakadil ng itong tawhan na to. At first, maayo man ilang ilang mga transaksyon. Ang parents ato nila. Namang may mga ahente dati sa panahon sa ako ang bana, nami mga ahente dito. Ug isa sila. Isang iyahang father sa
sa amuang kuan ahente sa una. Kaya lang ako ang kuan husband magud is kanang flavor lang kaayo ba. Pag-abot sa kwarta, sigurista, dili siya mobayad dito sa location. Diri lang yun sa balay. Lahi sa akong anak. Kay mura siya na ay sariling mundo. Gusto niya dire-diretso ang trabaho. Wala po siguro siya nag-aisip na yan naon siya sa iyang kapwa nga Pilipino. Kay siyempre, ikan siya sa gawas, peaceful, makaayong kinabuhi dito. Wala man kay wala may gubot nga parehas diri sa to. So, robbery gid yung pagko. Hindi pa tayo na kung ano. So, ang akong ginakuhaan ba, kay lain magudang pagkapatay nila sa akong anak, murag nagluba lang sila o kaning baka gani. Punalan ba na magtubo ang ulo sa tao? Normal ba na? Ginahimo lang man na sa kumukatay kag baka, di ba? Mas mayo pa gani ang kuan gani. Ang saksak niya na sa ulo tanan. Pa ba na? Huwag makakaluoy na matawhanan na. Tapos magnapo ko yung makuhan, napo ko mabasahan nga. Huwag amo pang kuhan, amo pang sala. Wala ba na mo mangita lang may kwarta? Para lang sa mo ang wala ginapakan na tao. Nangabuhi lang mig amua. Naningkamot lang ni, please lang yun. Paningkamot, tubugin nyo nga ka ng fair play ba? Kanang wala mo yung tao nga saktan. Hindi mo maluoy mo sa pamilya, sa mga kuwan kapwa ninyo nga kuwan, Pilipino, kung sa man mo. Sus, sakit kaayo sa ako nga nagtabo. Bago lang ko namat siya. Last year, namatay akong bana. Karoon na po, kinamangura na ako. Kaya bago pag yun, so kung nakaibalo pa lang ko, di na ako pabalik ko na akong anak nila sa Pilipinas kung yung anak man lang.